John chapter 13, verse 5 up to verse 18. Ang ating pag-uusapan sa gabing ito ay karugtong ng ating exposition sa chapter 13, verse 1 to 4. Merong preaching, I suppose last 2 weeks, Wednesday, na ang pangangaral, ang title, Inibig nila siya hanggang katapusan. At ito yung karugtong ng pangangaral na yun. Because I am trying, by the grace of God, na gumawa ng exposition dun sa mga upper room discourse. Especially itong mga salita ng Panginoon sa chapter 13 hanggang chapter 17 ng John. Tinatawag yung upper room discourse. Masyadong solid ang doctrine diyan. Yan yung mga aral na hindi mo mababasa kahit saan sa Ebanghelyo. Pero napaka-rich pagdating sa doktrina, sa kanyang pagka-Diyos, patungkol sa banal na Espiritu, sa kaligtasan, sa iglesia, na tanging mga apostol lang ang nakarinig. Kung kaya't napaka-clear, napaka-plain ng pananalita ng ating Panginoon. And I am trying, by the grace of God, na i-unpack yan sa church. As if na ito na ang huli nating pagkikita. Kagaya ng Panginoong Jesucristo, nagsalita siya sa mga talatang ito na huli nilang pagkikita. At pagkatapos sa chapter 18, hinuli na siya ng mga kalaban niya at pinagkanulo na siya ni Judas. So, 2 weeks ago, inumpisahan natin to sa verses 1 up to verse 4. Kaya kung gusto nyong balikan, siguro may mga notes kayo o nasa YouTube yan, in-upload yan ng ating kapatid. Ngayon, maobserbahan natin sa mga talatang ito kung bakit, ano bang design ng Panginoon, bakit niya hinugasan ang paa ng mga disipulo. Of course, bago tayo kumuha ng doktrina dito, tignan natin yung literal na sitwasyon. Anong dahilan kung bakit hinugasan ng Panginoon ang kanilang paa? There are 3 things na dapat nating obserbahan. Una, makikita natin na ang Panginoong Jesucristo ay nagde-demonstrate ng lesson. Kaya ginawa ng Panginoon ang paghuhugas ng paa ay para turuan sila patungkol sa paglilingkod. Makikita mo yan sa verse 7. Verse 7, sinabi ng Panginoon kay Pedro, "What I do, thou knowest not now, but thou shalt know hereafter." Hindi mo alam kung anong ginagawa ko ngayon, pero pagkatapos nito, ipapaliwanag ko to. And then, ipinaliwanag na yan. So verse 12, sinabi niya, "Know ye what I have done to you? Ye call me Master and Lord, and ye say, well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet." So pangalawa, ang reason bakit hinugasan niya ang paa ng mga apostol ay para ipakita niya sa kanila kung anong ibig sabihin ng pagkakaroon ng bahagi kay Kristo. Verse 8, "If I wash thee not, thou hast no part with me." Kung bakit hinugasan ng Panginoon ang paa ng mga apostoles, particularly sinasabi niya kay Pedro, sapagkat si Pedro ay tumanggi sa paglilingkod ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, "Ganito ang pagkakaroon ng bahagi sa akin. May bahagi ka sa akin sapagkat hinugasan ko ang paa mo o pinaglingkuran kita." And that is an important concept sa Christianity. Tandaan natin na ang doktrina ng pagsamba sa Diyos ay ito. It's not because ang Diyos ang nag-gain sa atin, kung hindi tayo ang nag-gain sa Diyos. Sa madaling salita, hindi tayo ang pinakikinabangan ng Diyos, kung hindi ang Diyos ang nakikinabang sa atin. Kung kaya't dinedemonstrate ng paghuhugas ng Panginoon
ng paa ng mga apostol, this is the way that I have part with you and you have part with me because I serve you. And then pangatlo, the reason kung bakit hinugasan ng Panginoon ang paa ng mga apostol para iset niya yung pagtuturo niya sa isang reality na ang totoong pagsunod kay Kristo, ay higit sa anumang sa pag-aakala ng tao na relasyon na meron siya kay Kristo. So sabi niya, hindi ibig sabihin hinugasan ko ang paa ninyo, ligtas na kayo. Yes, ang paglilingkod ni Kristo ay para sa lahat, pero it doesn't mean tumanggap ka ng paglilingkod kay Kristo, may buhay na walang hanggan ka. Makikita natin yan sa narrative. So that are the three things na makikita nating reason kung bakit naghugas ng paa ang Panginoon, ang mga apostoles. First, to teach a lesson. Second, para ipakita niya sa mga apostol kung anong ibig sabihin ng relasyon sa Kanya. Pangatlo, para ipakita niya sa mga apostol na higit ang reality ng Christian discipleship kaysa sa kung anumang pag-aakala ng tao na meron siyang relasyon kay Kristo. But it is important, the last part is important. Because there are some people na pag-aakala nila because sinusupply ng Ama sa langit ang kanilang pangangailangan, they think anak sila ng Diyos. Tandaan natin sa banal na kasulatan, nagpapaula ng Diyos sa mabuti at masama. Ngayon, so much about that later. So first, sa una, gusto ng Panginoon magturo ng lesson kung bakit hinugasan niya ang mga paa ng mga apostol. Alam natin may doktrina sa lahat ng ginagawa ni Kristo. Kahit pa ito ay nagpapakita ng kanyang makadiyos na kapangyarihan, o ito man ay nagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba sa pagiging tao, lahat ng ito ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon upang sumampalataya at sumunod. Whether it be na makita natin si Jesus Christ na lumalakad sa tubig at bumubuhay ng mga patay at nagpapagaling ng kitongin, walang ibang dapat maunawaan natin sa mga gawa ni Kristo kung hindi dapat tayong sumampalataya sa Kanya. At sa pananampalataya sa Kanya, meron tayong buhay na walang hanggan at buhay sa Diyos. At kahit pa ang Panginoong Jesucristo ay makakita nating lumuluha doon sa namatay niyang kaibigan na si Lazarus, o hindi naman kaya makita natin ang ating Panginoong Jesucristo na kagaya nito na naglilingkod sa mga tao. Or makita natin ang ating Panginoong Jesucristo na nagbubuhat ng krus paakyat sa bundok ng Kalbaryo. Ganun pa rin. Isa lang ang itinuturo sa atin, na tayo ay sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. At sa pagtalima natin sa Kanya, sa pagsunod natin sa Kanya, meron tayong buhay. Meron tayong buhay sa Diyos. Kaya nga, makaka-relate tayo sa Kanya lahat bilang ating Diyos at manunubos. At makaka-relate din tayo sa Kanya bilang ating kapatid, kaibigan at kapwa-tao. Para sa akin, hindi ko lamang Diyos si Kristo. Siya ang aking kaibigan. Siya ang aking kapwa. At una sa lahat, bilang Diyos, matatakot ako sa Kanya. Bilang kaibigan, bilang katuwang sa buhay, hindi ako matatakot sa Kanya at hihingi ako sa Kanya ng tulong. Sapagkat siya ang aking Diyos at ang aking manunubos. Ngayon, si Pedro ay nagtanong sa Panginoong Jesucristo, bakit mo kami huhugasan ng paa? Bakit hugasan mo yung paa ko? Verse 6. Tandaan natin na yung sinabi ni Pedro para sa kanya, yun ay isang inosenteng pagtanggi. Si Apostol na Pedro ay isa sa mga magigiting at matapat na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo.
sa pag-aakala niya na nagpapakita siya ng tamang pagkilala kay Kristo. Dahil, ikaw ang Mesaya. Ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Bakit mo huhugasan ng aking paa? Para gaya na sinasabi ni Juan Bautista, bakit ikaw ang lalapit sa akin para bautismuhan kita? Dapat ako magpabautismo sa iyo. Subalit sinabi ng Panginoon kay Juan Bautista, hayaan mong magpabautismo ko sa iyo upang sa ganun matupad ang katuwiran ng Diyos. Sa ganung klaseng pagtatanong, isipin natin na hindi lamang talaga maunawaan ni Pedro yung ginagawa ng Panginoon, sapagkat sa kanyang palagay siya ay simpleng tagasunod at ang kanyang Panginoon ay anak ng Diyos na bumaba sa lupa. Narinig nila doon sa bundok, ito ang iniibig kong anak, makinig kayo sa kanya. Alam niya ang Panginoong Jesucristo ay higit sa propeta. At ilang beses ipinakita sa banal na kasulatan, nagsabi si Pedro, handa akong sumama sa iyo kahit sa libingan, kahit sa kamatayan, kahit sa pagkakabilanggo. Hindi kita iiwan, yun ang sabi ni Pedro. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa kanya, maaring yung paghuhugas ko ng paa, verse 7, hindi mo na uunawaan ngayon. Pero sa susunod, mauunawaan mo na. Pagkatapos nito, mauunawaan mo na. So sa verse 12 hanggang verse 16, mababasa natin mga kapatid, na yan yung pagtuturo ng Panginoon, of which marami sa inyo, alam nyo na yan. Nabasa nyo na paulit-ulit yan. Pero dagdagan natin yung ating pagkaunawa sa talata. Unang itinuro sa kanila ng Panginoon yung affirmation na kung ano yung pagkilala sa Kanya, tama. Verse 13, and 13, ye call me Master and Lord, and ye say well, for so I am. Yung paghuhugas ng paa ng Panginoong Jesucristo, never nagbawas ng kanyang pagka-Diyos at never nagbawas ng kanyang pagka-Panginoon. Kung hindi, yung kanyang paglilingkod ay lalo pang nag-reinforce. Lalo niyang nilinaw. Tinatawag ninyo kung Panginoon, tama kayo. Na yung title na yan ay title ni Jehovah sa Lumang Tipan. I am that I am. Tinatawag nyo kung Panginoon, tama kayo. Sa kanyang pagtuturo kung sino siya, inilalagay niya ang mga apostoles sa kanilang tamang lugar. Verse 16, sinasabi ko sa inyo na ang lingkod ay hindi higit sa kanyang Panginoon. Sige, hinugasan ko kayo ng paa. Huwag lumaki mga ulo ninyo. Tinuturuan ko kayo, ako ang Panginoon. At ang mga lingkod ay hindi higit sa kanilang Panginoon. Yan ay importante. Sa Christian service, importante yan. Maraming disciple ng Panginoon nowadays na pagkaginawan mo ng paglilingkod, lumalaki ang ulo. They think na ang ministry ni Kristo umiikot sa Kanya. At mapapasunod niya si Kristo sa kahit anong gusto niya sapagkat sobrang mahalaga siya para kay Kristo. Tandaan natin, Jesus Christ is putting it in perspective na not because naghuhugas siya ng paa, hindi na siya Panginoon. You must be on your right place because the servant is not greater than his Lord. At sinasabi ng Panginoon sa kanila, not because I invest sa inyo at not because I love you, sabi ng Panginoon. At mababasa natin yan, the reason bakit siya naghugas pag kinonect natin yan sa verse 1. Dahil sa hindi nyo na ako Panginoon, no. Pag naunawaan ng mga pinaglilingkuran ni Kristo, kagaya ng mga apostol, pag naunawaan ng mga apostoles, yung kalagayan ni Kristo bilang Panginoon at kanilang tagapagturo, at sino sila na nasa ilalim ng kanilang Panginoon, magiging mas matibay ang doktrinang ituturo sa kanila. Tumingin kayo sa mga iglesia nowadays. I have nothing bad to say doon sa mga iglesia ng tulong.
That is a good thing. At kung pagpapalain tayo ng Diyos, gusto ko gagawin din natin yan. Kaya lamang, without emphasizing kung sino si Jesus Christ, hindi magigets ng mga tao ang lesson. Maraming tumagal sa iglesia, kahit mga manggagawa pa ng Diyos, tanggap ng tulong, hindi natutong maglingkod. Why? Hindi niya alam kung saan siya lulugar. At hindi niya naunawaan ang pagkapanginoon ni Kristo. And that's why ine-emphasize ni Kristo yan sa mga disipulo. Yan ang itinuturo niya. Ye call me Master and Lord. Tama kayo dyan. And that is the foundation of Christianity. He is our Lord and He is our Master. Without Jesus Christ, ministry will fall. Ang pastor napapalitan yan, pero si Kristo hindi yan napapalitan. As long na si Jesus Christ ang ulo ng iglesia, ang iglesia hindi mawawala ng pag-asa. We have to see things into perspective. Who is our Lord and who is our Master? So that para maintindihan natin ang kanyang pangalawang ituturo. Na verse 14. If I then your Lord and Master, you have washed your feet, you also have to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done to you. Kung kaya't mas lalong madaling maintindihan kung anong ibig sabihin na dapat paglingkuran natin ang isa't isa. Mas madaling maintindihan na mga apostoles, hindi dapat sila magmataasan sa isa't isa. Merong passage sa Luke chapter 22 that during the Lord's Supper, pagkatapos nilang magpartake ng Lord's Supper, nagtalo-talo sila kung sinong mataas. And I want you to open it with me sa Luke chapter 22 verse 21 to 27. Ganito naman ang pag-aaral ng banal na kasulatan. We compare scriptures with the scriptures. So let us open Luke 22 verse 21 para ilagay sa ating pag-iisip ang context nitong verse na to. Tignan mo, but behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table. Nabasa mo? So, ibig sabihin, nasan sila niyan? Nandun sila sa lamesa. Ito yung gabi, ayon sa account ni Lucas, ito yung gabi na ipagkakanulo ang Panginoon. Nakuha nyo ba, mga kapatid? So, kahit pumunta tayo sa Lucas, the same event ang ating dinidescribe. Verse 22, and truly the Son of Man goeth, as it was determined, but woe unto that man by whom he is betrayed. And they began to inquire among themselves which of them it was that should do this thing. Nagtanungan sila, ba't sino ba magkakanulo sa atin? Hinahanap nila kung sinong traidor sa kanilang kalagitnaan. Na yung pag-uusap nila para malaman kung sino ang traidor, nauwi sa usapan kung sino ba talaga ang pinakamataas sa kanila. Verse 24, and there was a strife among them, which of them should be accounted the greatest. Siguro nagturuan na sila, sinabi ng Panginoon, may traidor dito sa atin. At ang sabi ng isa, siguro ikaw yun. At ang sabi niya, hindi ako kaya pinakamatapat dito. And I think, kung titignan natin, kung i-compare natin yung John 13, at itong Luke 22, ang respond ng Panginoon doon, simple lang. Tumayo siya, kumuha siya ng planggana, hinugasan niya ang paa ng mga apostoles. Kasi kung pupunta ka sa John chapter 13, makikita mo, verse 2, and the supper being ended, yun ang pinag-uusapan. Verse 4, he riseth from supper and laid aside his garment and took a towel and girded himself. So sinasabi ng Panginoon, respond ng Panginoon sa mga apostoles niya na mahilig magtalo-talo kung sino ang mataas sa kanila. Right there, pagkatapos ituro sa kanila ng Panginoon ang banal na hapunan na ang anak ng tao ay kagaya ng tinapay na pagpuputol-putulin para sa kaligtasan ng marami. Nagtalo-talo sila kung sino ba ang dakila. Kung kaya't ang ginawa ng Panginoon sa binasa natin sa John chapter 13,
Binibigyan ko kayo ng halimbawa, sabi ng ating tagapagligtas, kung ako na inyong Panginoon ay naghugas sa inyo ng paa, maghugasan kayo ng paa ninyo at huwag kayong magmataasan. Huwag kayong magpagalingan. Lahat tayo ay pantay-pantay sa ilalim ni Kristo. Lahat tayo ay grade 1 sa salita ni Kristo. Kung si Kristo ang tagapagturo, lahat tayo ay nasa unang baitang ng pagtuturo ni Kristo. Maaring makikilala natin ang Diyos ng marami, pero hindi natin makikilala ang Diyos ngayon sa kabuuan. Kung kaya't pagsisikapan natin na matagpuan natin ang ating sarili na kay Kristo. Sapagkat ang mataas na panawagan ng Diyos, ang mataas na gantimpala ng panawagan ng Diyos, ay nasa Panginoong Jesucristo. At yan naman ay tinuro ko sa iglesia simula nung Lunes at hanggang kagabi sa ating mga prayer meeting. Ngayon, naalala ko yung kanta na nakita ko sa YouTube na isang araw na kinakanta namin dati. At ang chorus, it goes like this: we've been blessed to be a blessing, we've been loved to give His love, made mighty so we can fulfill His call. We've been blessed to be a blessing with enough to give enough, for the greatest in His kingdom is the servant of us all. Sino yung greatest in His kingdom? Tayo ba yon? Hindi yon. Tandaan natin, kahit tayo pa ang maging pinakamababang lingkod sa iglesia, hindi pa rin tayo ang magiging pinakamataas sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang posisyon na yan ay para kay Kristo lang. Walang sino man na nakapaglingkod ng higit kay Kristo. At walang sino man ang nakapaglingkod ng mas mababa pa kaysa sa paglilingkod ni Kristo. Kung kaya't lahat tayo ay tinatanggap lang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya kung sa palagay mo na ang iyong paglilingkod ay mataas, tandaan mo hindi pa rin yan mas mataas kaysa kay Kristo. At kung iisipin ng sino man na ang iyong kalagayan ngayon ay napakababa, na ang iyong paglilingkod ay hindi umaangat-angat, subalit ikaw ay nasa mababang kalagayan na iyong pakikipaglaban sa kasalanan at ng kabigatan sa iyong balikat, tandaan mo mas malalim pa rin ang ibinaba ni Kristo para sa atin. Kung tayo ay nakikipaglaban hanggang sa kamatayan para sa kasalanan, tandaan natin kahit impyerno pinuntahan ni Kristo para maligtas tayo. Siyang pinakamataas sa lahat ay siya rin pinakamababa sa lahat. Kung kaya't kaya niyang punuin maging langit at kahit ang lupa. Kung kaya't kahit ang mga nasa ilalim ng lupa ay dapat sumamba kay Kristo. At kahit ang mga nasa taas ay dapat sumamba kay Kristo. Sapagkat si Jesucristo ay may ganyang klaseng mapagpakumbabang paglilingkod. Ngayon, yan ang una. Naghugas ng paa si Kristo ng mga alagad upang matuto sila ng doktrina. Pangalawa, ipinakita niya sa mga alagad na sa pamamagitan ng kaniyang paglilingkod sa kanila, meron silang bahagi sa kanya. Balikan natin yung sinasabi ng talata, verse 8. Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Anong ibig sabihin? Tandaan natin na ang Panginoong Jesucristo ay ang buhay na biyaya ng Diyos. Ang kanyang bawat galaw, bawat salita, bawat pagtuturo ay biyaya ng Diyos na nagkatawang tao. O pwede natin sabihin, pag-ibig ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya sinasabi, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Now, lahat ng blessing na meron ng Diyos sa tao, ginawa niya yan sa tao sa pamamagitan ni Kristo. So in context,
Ito yung sinasabi ko kanina, mula sa verse 1 hanggang verse 5. The reason, isa sa mga reason kung bakit tumayo ang Panginoong Hesukristo at naghugas sa kanila ng paa, gusto niyang ipadama sa kanila yung kanyang pag-iibig sa kanila. Verse 1. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. Now, tignan nyo yung salitang Jesus knew. Now, kung nakita nyo na yan, i-connect nyo yan sa verse 4. Jesus knowing that the Father had given all things into his hand, and that he was come from God and went to God, he riseth from supper, and laid aside his garment, and took a towel, and girded himself. Alam ng Panginoong Hesukristo, aalis na siya. Pero tinignan niya mga apostolis niya, aalis na lang ako lahat-lahat, nag-aaway-aaway pa kayo kung sinong mataas. Mamamatay na lang ako para sa inyo. Ganyan pa rin kayo. Kaya lang dahil sa mahal ko kayo hanggang katapusan. O sige, tuturuan ko kayo. Tandaan natin na ang biblikal na Kristyanismo ay nagtuturo patungkol sa pag-ibig ng Diyos. At ito ang pag-ibig ng Diyos, hindi dahil sa mahal natin ng Diyos, kung hindi siya ang nagmahal sa atin. At alam natin yan. Kung kaya't kailangan na ang mga apostoles ay makaranas ng paglilingkod na galing kay Kristo. Hindi kami, sinasabi niya kay Pedro, hindi ka may bahagi sa akin kasi pinaghuli mo ko ng isda. Hindi ka may bahagi sa akin kasi nagdala ka ng baon. At sinasabi niya kay Andres, Andres, hindi ka may bahagi sa akin sapagkat nung nagpapakain tayo ng libong-libong tao, ikaw ang nakahanap ng 2 tinapay. 5 tinapay at 2 isda. O sinasabi niya kay Pedro, akala mo ba may bahagi ka sa akin? Kasi nung magbabayad tayo ng buwis, ikaw ang nakahanap ng pilak sa bibig ng isda. O akala nyo ba may bahagi kayo sa akin sapagkat napaglingkuran ninyo ako? Kung hindi ko kayo paglilingkuran, wala kayong bahagi sa akin. Sa pag-aakala ba natin na may partisipasyon tayo sa Diyos kasi naglilingkod tayo sa Diyos? Kung hindi ka paglilingkuran ng Diyos at ang kanyang paglilingkod ay hindi i-epekto sa iyo, wala kang bahagi sa Diyos. At diyan natin mauunawaan kung anong ibig sabihin ng biyaya. Kung ang biyaya ng Diyos ay walang epekto sa atin, sapagkat tumanggap tayo ng biyaya ng Diyos, paano tayo magkakaroon ng bahagi sa Diyos? Magiging kagaya tayo ng mga pagano, na mentras na sinusunod nila ang mga sakramento, tsaka lang nila iisipin na may bahagi sila sa buhay na walang hanggan. Nakasalalay sa kanilang mga gawa at nakasalalay sa kanilang mga pagsisikap. Ako'y matapat na miyembro sa simbahan, sapagkat ako ay maraming naiaambag sa simbahan. Ako'y maraming naiaambag kay Kristo. Pero hinayaan mo ba na si Kristo sa pamamagitan ng simbahan makialam sa buhay mo, ayusin ang buhay mo, hugasan ang paa mo? At sinabi ni Pedro, tandaan natin si Pedro, ignorante, wag. Ikaw ang Panginoon. Dapat kami ang maghuhugas ng paa mo. At sinasabi ng Panginoon, Pedro, gusto kong matuto ka. Sapagkat kung maglilingkod ka, dahil sa kaya mong gawin yan, hindi ba ipagyayabang mo yan? Hindi ba? Ano sa tingin natin sa Panginoon? Hindi nyo ba ako kilala, sabi ng Panginoon, na naparito ang anak ng tao, hindi para siyang paglingkuran, kundi siyang maglingkod? Hindi ba't mas nakikinabang tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita? Tumigil na ba si Kristo sa kanyang mga gawa sa atin? Ano ba ang pagdidisipulo? Hindi ba ito yung sinasabi ng banal na kasulatan na gagawin ko kayo na mga tagapamalakaya ng tao? Kaya nga kung hindi tayo paglilingkuran ni Kristo, paano tayo lalago? Kung walang babaguhin si Kristo sa puso natin, paano tayo lalago?
Kung walang babaguhin si Kristo sa isip natin, wala tayong paano tayo lalago. Ngayon, kung hindi tayo bibigyan ng Diyos ng direksyon sa buhay para lakarin natin upang sanayin tayo sa matuwid na landas, paano tayo lalago? At ang lahat ng yan, ang tawag dyan ay paglilingkod ni Kristo. Bagamat hindi tayo lihuhugasan ng Panginoon literal ng paa ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon na matuto tayong tumanggap ng pagtuturo, pagtutuwid, tulong mula sa Panginoon upang sa ganoon may bahagi tayo sa Kanya. May bahagi tayo sa Kanya. Binasa na natin 1 John 4:10, "Herein is love, not that we love God, but He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins." Ang basis ng biblical na Kristyanismo ay hindi na dahil sa tayo ang nauna sa Diyos, kung hindi ang Diyos ang nauna sa atin. Tandaan natin sa doktrinang pinanghawakan natin sa banal na kasulatan, patay tayo sa kasalanan. Ang kapanganakang muli ay himala ng Diyos. Wala tayong ginawa para tayo ay maging anak ng Diyos. Ginawa tayo ng Diyos na anak niya dahil sa kanyang sariling kalooban, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin na pinaranas kay Kristo. Kung sa bagay na yan, hindi natin hahayaan na si Kristo ang maglinis sa atin at magbago ng ating puso, ay tunay nga na wala tayong bahagi sa Kanya. Sasabihin ng makasalanan, hindi pa ako sigurado na ako'y ligtas na, sapagkat hindi ko pa nahuhugasan ang paa ng Panginoon. Hindi ko pa sigurado na ang aking mga kasalanan ay napatawad na, sapagkat hindi ko pa siya napaglilingkuran. Hindi yan ang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon ito, ikaw, wala kang bahagi sa akin kung hindi mo hahayaan na maglingkod ako sa iyo. Kung hindi mo hahayaan na tatanggapin mo na sapat ang aking dugo para magpatawad ng iyong mga kasalanan. Sinabi ba ng banal na kasulatan na itaas mo ang daliri mo? Simple lang ang sinasabi ng Panginoon. Nakagaya na si Moises, tinaas niya yung ahas sa ilang. Ganon din naman ang anak ng tao ay dapat mataas sa ilang. Upang ang sino mang titingin sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang problema sa tao, akala niya kaya niyang bilhin ng Panginoon. Ayaw niyang sampalatayanan ng Panginoon. Ayaw niyang tanggapin ang pag-ibig ni Kristo. Ayaw niyang hayaan na binigyan siya ng Panginoon sa iglesia ng mga tagapagturo, ng mga kapatiran na gagabay sa Kanya. Ayaw niyang tanggapin na binigyan siya ng Diyos ng salita ng Diyos. Ngayon, anong idadagdag natin sa mga bagay na yan? Kung walang naglingkod sa akin, hindi ko kayo mapaglilingkuran. Kung walang naglingkod sa inyo, paano kayo maglilingkod sa iba? Mapapansin natin na yon ang paraan ng Panginoon sa pagpapalawak ng disipulo. Pero tandaan natin, at mag-iingat tayo, na isa sa mga hadlang kung bakit hindi natin natatanggap ang kabuuan ng grasya ng Diyos sa buhay natin. Una, hindi natin alam. Hindi natin kilala si Kristo. O baka tanggap ka ng tanggap ng paglilingkod ng Panginoon sa iyo, hindi mo siya kinikilalang Panginoon. Sinabi ko na kanina, at mula sa banal na kasulatan, importante na kilalanin mo siyang Panginoon at guro ng iyong buhay. Otherwise, para tayo mga tao sa John chapter 6 na kumain ng maraming tinapay at pagkatapos ng si Kristo ay hindi na gumawa ng tinapay, iniwan nila si Kristo. And the reason because, walang nabago sa kanilang puso. Walang nabago sa kanilang isip. Gusto tayong abutin ng Panginoon, hindi sa panlabas lang, kundi sa puso. Sa isip. Na ilalagay ng Panginoon ang kanyang salita sa ating mga isip at puso. At paminsan-minsan, na ang ating kaignorantihan, bagamat minsan inosente, may mga bagay talaga tayong hindi nauunawaan at hindi alam.
Pero minsan, yung ating pagka-ignorante ay nauuwi sa pagkahiya. At paminsan-minsan, yung ating hindi pagkaalam ay nauuwi sa kayabangan. Lahat ng yan ay hadlang upang tanggapin natin ang paglilingkod ng Diyos sa atin. At paano tayo pinaglilingkuran ng Panginoon ngayon? Sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, pinapatnubayan niya tayo sa araw-araw. Ilang mga suliranin sa buhay natin ang bumabagabag ng ating kalooban, ang hinayaan natin sa kamay ng Panginoon. Pero hindi natin hinayaan ang Panginoon na magresolba ng ating mga takot. Umahakbang tayo ng alanganin, kaya tayo hindi natin nararanasan ang kabuuan ng kanyang biyaya. Ilang beses tayong napatnubayan sa tukso, subalit hindi natin hinayaan ang Panginoon na magresolba ng mga bagay-bagay na yan. Sapagkat sasabihin natin, binigyan mo ko ng pagsubok, hayaan mo kung labasan ang pagsubok na to. Total, ikaw ang nagbigay sa akin ng pagsubok na to, papatunayan ko sa iyo na karapat-dapat akong disipulo. Hindi ganoon, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, siya na may makakayanan na mag-ingat sa inyo sa pagkakahulog. Lagi nating binabasa yan pagkatapos ng pananambahan. Ilan sa atin ang humingi ng payo? Ilan sa atin ang nagpaigting ng pakikisama natin sa iglesia? Minsan niloloob ng Diyos na wala tayong magagawa upang sa ganun magkaroon tayo ng pagpapakumbaba sa ating mga kapatid. Di mo man nakita sa iglesia na ang paggawa ng Panginoon sa atin ay buhay? Marami nagsabi rito na kapag hindi sila tumulong sa gawain, walang mangyayari sa gawain. May mga kapatid na sabi nila marami silang pera, pero pagdating na may malalaking gawain, hindi sila pinahihintulutan ng Diyos na makatulong. At nakikita nila na ang gawain nagpapatuloy kahit hindi sila tumulong. Bakit hinahayaan ng Diyos yun? Sapagkat hindi sila natututo na ang Panginoon na mag-minister sa kanila. Sa pag-aakala nila na kailangan lang sila dito sa simbahan kasi may maitutulong sila. Ganyan ba ang pananampalataya? Hindi ganyan ang pananampalataya. The more na wala kang pera, the more ka makipag-fellowship sa simbahan. Oo. The more na wala kang magagawa, the more na tawagin mo ang kapatiran mo, kapatid, halika, wala akong magagawa, magdasal tayo. Bakit? Kasi pagpapalain naman talaga tayo ng Panginoon. Kaya lamang, kailangan ayusin ang ating mga puso. Na baka sakali, pag pinagpala kayo ng Diyos, akala nyo, nabili nyo na si Kristo. Huwag, mga kapatid. Na kahit si Pedro, yung moment na yan, ang nagbigay sa kanya ng pag-intindi. Sa dulo, tinanong siya ng Panginoon, mahal mo ba ako, Pedro? At sumagot siya ng walang pagdududa, oo naman. Oo naman. Sige, pakainin mo ang aking mga tupa. At yung ulit, tinanong ulit, Pedro, mahal mo ba ako? O syempre. Pero sa pangatlong beses, tinanong siya ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako? At nalungkot si Pedro. Sa dami ng kanyang pagkakamali, sa dami ng ipinagkaila niya si Kristo ng 3 beses, maaring totoo ang pag-ibig niya kay Kristo. Maari na iniibig niya si Kristo. Kaya lamang hindi niya naintindihan ang pinaka-importanting prinsipyo sa pagmamahal ng Diyos sa atin. At ito yun, minamahal natin siya dahil siya ang unang umibig sa atin. Kaya sagot niya, alam mo ang lahat ng bagay. Alam mo ang lahat ng bagay. Kung inibig mo ko, iniibig kita. Kung hanggang ngayon buhay ako dahil sa iyong biyaya, iniibig kita. Hindi dahil sa hinugasan ko ang paa mo, kundi dahil sa hinugasan mo ang paa ko.
alam ko na magagampanan ko ang iyong pinagkakatiwala sa akin. At kaya mong ingatan ang lahat ng pinagkatiwala ko sa iyo hanggang sa dumating ang araw na yun. Ganyan ang sinabi ng lahat ng mga naglingkod kay Kristo. Hindi dahil sa pinagtiwalaan sila ni Kristo at lumaki ang ulo nila, kung hindi nagtiwala sila sa Diyos na kayang ingatan ng Diyos ang lahat ng pinagkatiwala nila sa Diyos. Hindi ba? Kaya maliban na ang Panginoon ang magtayo ng iglesia, nagpapagod lang ang lahat na nagtatayo ng iglesia. Maliban na ang Diyos ang magbantay sa syudad, nagpupuyat lang na walang kabuluhan ang lahat ng tagapagbantay. Maliban na ang Panginoon ang maglingkod sa atin dito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa paggamit niya ng mga tao na hindi lamang tumanggap ng paglilingkod, kung hindi talagang nagpasakop sa pagkapanginoon ni Kristo at pagiging master ni Kristo sa kanilang mga buhay. Kung kaya't sila'y naglilingkod sa iba, maliban na maranasan ng mga tao sa simbahang ito na naglilingkod ang Diyos sa buhay nila sa pamamagitan natin, hindi rin tayo makakita ng mga tao na maglilingkod sa Panginoon. Kahit pa ilabas natin dugot, pawis at luha, kailangan tayong gamitin ng Diyos. Ngayon, pangatlo, gusto ng Panginoon bigyan ng lalim ang pagkaunawa ng mga apostoles patungkol sa pagiging disipulo. Ang realidad ng Kristiyanong pakikisama ay mas malalim kaysa sa pagtanggap ng paglilingkod ni Kristo. At babasahin natin yan sa talatang 9 hanggang 11. Sinabi ni Simon Pedro sa kanya, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. Kung ganun pala kung hindi mo huhugasan yung paa ko, edi wag mo lang ako hugasan. Paliguan mo na ako. Para talagang bahaging-bahagi. Para talagang tanggap na tanggap. Naalala ko yung nagpabautismo na 3 beses lumubog sa tubig. Para daw ligtas na ligtas. Sumunod na linggo, hindi na nag-church. Siguro, pagka unang baptize niya, naging baptist siya. Pangalawang lubog niya, nawala yung pagka-baptist niya. Pangatlong lubog niya, Pentecostal na siya. Pentecostal lang naman, nagpapabaptize ng paulit-ulit. Ngayon, nakita natin dito. Sa ibang churches, nilalagay nila to na isa sa mga sakramento. Totoo. Nilalagay nila to na isa sa mga ordinansa. May bautismo, Lord's Supper, at paghuhugas ng paa. So huwag kayong magtataka kung may mga baptist na gumagawa noon. Halimbawa siguro once a month, once a week, o once a year. Na mga miyembro naghuhugasan ng paa. Nakagaya ng ordinansa. Sa tingin ko, pag dito natin ginawa yan, maraming matitisod. Pero hindi kasi yon ang punto rito. Ang itinuturo ng Panginoon dito, dapat silang matutong maglingkod sa iba. At matututo ka lang maglingkod sa iba kung naranasan mo sa Panginoon ang kanyang paglilingkod sa buhay mo. Hindi ka makapaglilingkod sa iba kasi marunong ka o may kaya ka. Kasi kahit may kaya ka, kung hindi ka tinuruan ng Diyos sa panahon na wala kang kaya o hindi ka ginabayan ng Panginoon sa panahon na ikaw ay limitado, hindi rin magiging makatotohanan ang paglilingkod mo sa iba. Kung kaya't lahat tayo ay dinadala ng Panginoon sa pagsisimula. Dinadala tayo ng Panginoon lagi sa baba. Pero higit diyan, ang pakikisama kay Kristo ay mas malalim sa pagbibigay at pagtanggap. Hindi mo dapat isipin na porket kasama ka na sa fellowship ay ligtas ka na. Hindi ibig sabihin na nagtatawanan na kayo ay meron ka na talagang bahagi kay Kristo.
Ang lesson dito ay paglilingkod at walang kinalaman ito sa paglilinis ng kalooban, kung kaya't sinabi ng Panginoon sa kanila, malinis na kayo. Malinis na kayo at walang kinalaman to sa paglilinis. Sapagkat meron sa inyo na hinugasan ng paa, kaso hindi malinis. Verse 10 and verse 11, lahat kayo ay malinis na, pero hindi lahat. Verse 11, sapagkat alam niya kung sino sa kanila ang magkakanulo sa kanila, kaya sinabi niya hindi kayo lahat malinis. Now, yung lesson ng paglilingkod sa kapwa, hindi yan para sa mga unsaved sa loob ng simbahan. Kaya kahit anong turo mo ng paglilingkod sa simbahan, hindi magre-respond ang mga taong hindi malinis ang kalooban. Kasi sinabi na sa verse 18, I speak not of you all. Maaaring lahat kayo nakaranas ng paghuhugas ng paa ni Kristo. At pinakita sa inyo ni Kristo yan, sapagkat dapat maglingkod kayo sa iba. At sinasabi ng Panginoon, kung alam nyo mga bagay na ito at gagawin ninyo, masaya kayo. Pero hindi kayo lahat magiging masaya sa paglilingkod. Marami sa inyo tatanggap lang ng pagpapala sa Diyos, pero hindi kayo magiging pagpapala sa iba. At meron sa inyo na nakakita ng halimbawa pero hindi susunod. O isipin mo, sinasabi ng Panginoon yan sa mga apostoles, sapagkat meron sa atin, meron sa inyong kalagitnaan na magkakanulo sa akin. Kung kaya't, dapat maunawaan ng mga Kristiyano na ang paglilingkod ay umiepekto lamang sa mga binago ng salita ng Diyos. Ano naglilinis sa mga tao? Hindi ba salita ng Diyos? John 15 verse 3, now ye are clean to the word which I have spoken unto you. Kung titignan mo si Judas wala siyang napakinabangan sa pangangaral ni Kristo. Kapag kumain si Kristo, kakain siya. Pag inimbitahan si Kristo sa pagsasalo-salo, kasama mga alagad, kasama si Judas. Kung anong material na pagpapala kay ni Kristo, meron si Judas sapagkat sumunod sila sa Panginoon 3 taon. Pero ang bottom line nito kung bakit hindi naging kapaki-pakinabang ang kanyang buhay para maging blessing sa iba, kung pupunta ka sa John chapter 6 verse 60. Kagaya rin siya ng marami na tumanggap ng pagpapalang material kay Kristo, subalit nang si Kristo ay hindi na gumagawa ng material, tinalikuran nila si Kristo at itong sinasabi, John 6:60. Many therefore of his disciples, when they had heard this is an hard saying, who can hear it? Kaya pag nangangaral na ang Panginoon ng mga mas malalalim na doktrina, sabihin, naku, walang tatanggap niyang pangangaral na yan. Naku, kung ang pastor natin medyo mangangaral lang ng medyo, relevant. Isipin mo, Sunday na Sunday, may bisita, magtuturo ka, ang doktrina, pagka-Diyos ni Kristo, tapos ang haba-haba, nakakapagod pakinggan. Wala bang medyo, medyo parang nakaka-inspire? It is a hard saying. Sino makikinig dyan? Sabi nga mo, pastor, kung medyo igsi-igsian mo yung preaching mo sa YouTube, siguro magiging maraming manonood niyan eh. Pagkatapos medyo ngumiti-ngiti ka ng konti, sama-samahan mo ng konting pagpapatawa. Diba? This is a hard saying. So verse 61, when Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, doth this offend you? What if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before? It is the Spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I spake unto you, they are spirit and they are life. Ang sinasabi ng Panginoon, natitisod kayo sa pangangaral, sa pagtuturo ko.
Halimbawa, makita nyo si Kristo na mukhaan, na bumabalik mula sa mga alapaap, ano kayo ngayon? Sinasabi ko sa inyo, mabigat man ang pangangaral na binabanggit ko sa inyo, Espiritu kasi ang nabubuhay. Panloob ang epekto ng salita ng Diyos. Ang laman ay walang mapapakinabangan. Kakain ka sa ministry pero mamaya magugutom ka uli. Pero ang buhay sa kalooban, sa loob, hindi na mamamatayan magpakailanman. Ang nabuhay ang Espiritu, hindi na yan mamamatay. Ang may buhay sa Diyos ay hindi mapapalayo sa Diyos. Kung may Espiritu ng Panginoon sa puso natin, iingatan tayo niyan at tutulungan tayo niyan sa lahat ng katitisuran at hamon sa loob ng iglesia. Kahit walang mga material na bagay. Ang mga salitang ipinangangaral ko sa inyo, sabi ng Panginoon, they are spirit and they are life. So sinasabi ng Panginoon, nyo mga yon, bakit hindi na lumakad yon kasama natin sapagkat wala silang espiritu, wala silang buhay. Sa palagay nila, walang pakinabang ang salita ng Diyos. Nandito lang yung mga yan paghugasan ng paa. Nandito lang yung mga yan pag magpapakain tayo ng tinapay. Pero alam mo ang problema, may kasama tayo. Sabi ng Panginoon, may kasama tayo rito na hindi pa rin umaalis hanggang ngayon pero nandito lang para kumain ng tinapay. Tuloy mo, verse 64. But there are some of you that believe not. This is a reference para kay Judas. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not and who should betray Him. So gusto ko makita ninyo yung relationship. Bakit sinasabi ng Panginoon na si Judas ay hindi pa malinis? Regardless na tumanggap siya ng paglilingkod sa Panginoon, hindi siya tumanggi. And I imagine that night nang tumapat ang Panginoon kay Judas, hindi siya tumanggi. Go. At malamang siya pa nga unang hinugasan eh. Dahil malapit siya sa Panginoon. And yet, na-miss niya na ang pinaka-importante rito, eto. Wala siyang buhay kay Kristo. At binasa natin itong John 6:60 hanggang 64. And the reason because hindi umepekto ang salita ng Diyos sa kanya. Maaring tinanggap ni Judas ng buong puso ang paglilingkod ni Kristo at ang ministeryo ni Kristo. Pero hindi ang pagka-Kristo ni Kristo. Hindi ang pagka-Panginoon ni Kristo. And that's what I am saying. Kahit ilang beses ka pang hugasan ni Kristo ng paa at ilang beses ka pang paliguan ni Kristo, kung hindi siya ang iyong Panginoon at hindi siya ang iyong guro, hindi siya ang Diyos ng buhay mo, hindi ka malinis. Gugulong ang gabi, sa tamang pagkakataon, ipagkakanulong mo si Kristo kagaya ng ginawa ni Judas. Tinatawag niya ba si Kristo na Panginoon? Natural. Tinatawag niya ba si Kristo na Master? Natural. Subalit yun ay sa bibig lamang. Sinasabi ng Panginoon na mga taong ito lumalapit sa akin ng kanilang mga labi, pero ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Yan ang salita ng Panginoon sa atin sa gabing ito. Many times, tumatanggi rin ako sa paglilingkod ng Panginoon sa akin. Sa mga panahon na pinangungunahan ko ang kanyang mga gawa. Na minsan, mas mabilis ako mag-isip sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na mas mabilis mag-isip sa Panginoon ay mas tama sa Panginoon. At hindi natin hinahayaan na siya ang manguna sa atin. Hindi ba? Pag naglalakbay tayo, kailangan natin ng tour guide.
para mas maging kapaki-pakinabang at maging maganda ang ating paglalakbay. Nababagot tayo sapagkat yung mga dinadaanan natin hindi natin nalalaman kung ano. Ito pala ay makasaysayang lugar. Dito pala ang pinakaunang-unang himagsikan. At dyan pala may binaril. At dyan pala ay bahay ng bayani. Pero naglalakad lang tayo na, ay, ang boring, ang haba, ang init. Sapagkat walang nagpapaliwanag sa atin ng ating mga dinadaanan. Hindi ba ang tour guide ay binabayaran? Upang makuha mo ang kanyang serbisyo, upang ang kanyang paglilingkod ay makuha mo. Ano bang sinasabi sa banal na kasulatan patungkol sa banal na Espiritu? Hindi ba sabi doon, papatnubayan niya tayo sa lahat ng katotohanan? Maaaring mahaba ang paglalakbay na lalakbayin natin. Pero meron tayong gabay para sa ating pakinabang. Para sa ating kapakinabangan. Hindi ba sinabi ng ating Panginoon, ako ang Panginoon mong Diyos na nagtuturo sa iyo ng mga bagay na dapat mong pakinabangan, at nagtuturo sa iyo at nangunguna sa iyo sa landas na dapat mong lakaran? O maaaring hindi tayo tumatanggi sa mga material na bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. Bakit sinong tatanggi sa material? Kung ikaw ay nagugutom, bigyan ka ng pagkain, tatanggihan mo ba? Kaya lamang, ang sinasabi ko ay ito, paano ba tayo pinaglilingkuran ni Kristo? Paano ba gumagawa ang Diyos sa buhay natin? Hindi ba ang paggawa sa atin ng Diyos ay ang pagbuo niya sa atin? Basahin niyo sa Philippians 1:6, paano tayo binubuo ng Diyos. Hindi ba sinasabi doon na siya na gumawa sa atin ng mabuti? Tatapusin niya yan hanggang sa pagbabalik ni Kristo? Ano bang nais ng Panginoon? Lumakad lang tayo dyan na naka-pedicure at manicure? Bakit niya hinuhugasan ng ating mga paa? Hindi ba para lakaran natin yung kanyang nilakaran noon? Hindi ba para pumasok tayo sa makipot na daan? Bakit hinuhugasan niya ang ating mga paa? Hindi ba upang suotin natin ang panyapak na kahandaan para sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo? Ngayon, paano yun ginagawa ng Panginoon sa atin? Ginagawa niya tayo ng kabutihan. Kabutihan na hindi kalat-kalat na kabutihan. Kung hindi kabutihan na nabubuo. Ang tao gumagawa rin sa atin ng mabuti. Mabuti dyan, mabuti doon. Mabuti doon, mabuti dyan. Pero pag lumipas ang mga panahon, ang mga kabutihan na yan ay hindi konektado. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga kaibigan na malayong kaibigan na minsan naging bahagi ng buhay natin, pero dumating sa punto ng buhay natin na hindi na natin kailangan. Sapagkat yan yung mga mamubuting kalat-kalat. Pero hindi ganun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Pag gumawa siya sa atin ng kabutihan ngayon, yung susunod niyang gagawin na kabutihan, ikakabit niya sa kabutihan na yun. Parang kagaya ng bato sa ibabaw ng bato. Hollow blocks sa ibabaw ng hollow blocks. Maaaring sasabihin mo maliliit ang kabutihan ng Diyos. Pero tignan mo ang katapatan ng Diyos. Tignan mo ang consistency ng ginagawa ng Diyos. Tignan mo ang binubuo ng Diyos. Hindi ba't sinabi sa atin ng prayer meeting ng isang gabi? 43 verse 18 to 19 ng Isaiah. Limutan nyo na yung mga nakaraan. Hindi nyo ba nakikita may ginagawa akong bago? Kaya minsan, hindi natin namamalayan, tumatanggi tayo sa paglilingkod ni Kristo. Hindi ba't sinabi sa banal na kasulatan na pag narinig nyo ang kanyang salita, huwag nyong pagmatigasin ang inyong puso? Hindi ba sinabi sa banal na kasulatan
na huwag nating pighatiin ang banal na Espiritu. Ilang beses kong pinighati ang banal na Espiritu. At kapag ka malungkot ang banal na Espiritu sa akin, malungkot din ako. Ay sabihin ko, Panginoon, gusto mo bang ganito ako? Sabihin ng Panginoon, masyado ka kasing magaling. Hala, hayaan mo na ayusin kita. Hayaan mo na tabasan kita. Sasabihin ng Kristiyano sa kanyang pagsisisi, Panginoon, huwag mo lang akong hugasan. Paliguan mo pa ako. Sasabihin ng Panginoon, kailangan pa ba kita uling iligtas? Ligtas ka na. Nahugasan ka na. Kailangan mo bang bumalik sa pinaka-umpisang-umpisa? Hindi na. Siyang malinis na, hindi na kailangang linisin pa. Maliban sa hugasan na lang ang paa. Kaya pag kayo bumagsak, tumayo kayo. Kailangan ba bumalik kayo doon sa pinaka-umpisang-umpisa? Na para bagang walang ginawa ang Diyos sa inyo? Maraming ginawa ang Diyos sa atin. Marami. Hindi tayo si Judas. Kapag bumalik tayo sa kapahamakan. Kung hindi tayo nagpapatuloy sa pananampalataya para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang kailangan lang natin matuto. Hindi ba kapag ka natuto tayo, doon tayo nagiging epektibo sa paglilingkod sa iba? 2 Korinto 1:4. Na kung paano tayo inaaliw ng Diyos, ganun tayo nagbibigay ng kaaliwan sa iba. Na yung mga pinagdadaanan kong struggle ngayon, nakikita ko rin doon sa mga tao na dapat kong tulungan. At kung kayo nagtataka, bakit kaya nauuna palagi si pastor? Hindi nyo lang alam na marami dyan at pwede kong ikamatay. Pero yan ang kaparaanan. Sinabi ng Panginoon, ng aking biyaya ay sapat sa iyo. Hindi ka kukuha ng tubig para hugasan mo ang paa ni Kristo. Siya na ang nagdala ng tubig para sa iyo. Ang gawin mo, magpasakop ka sa Panginoon. Sinabi ng kanta, it's not in running but in resting. Yeah. It's not in trying but in trusting. It's not in wondering but in praying that we find the strength of the Lord. Kaya nga sinabi, hindi ba sinabi sa Ephesians 6:10? Be strong in yourself? Hindi. Ang sabi doon, be strong in the Lord. Hanggang sa kagaya ni Pedro, mahubaran tayo tuluyan ng ating pagmamataas sa paglilingkod ni Kristo. Doon lang tayo magiging epektibong lingkod ng Diyos. Sa dulo, natutunan ni Pedro ang kanyang lesson. At natutunan ng mga alagad ang kanilang lesson. Tignan niyo ang Acts kung gaano sila ka-epektibo sa paglilingkod sa mga kapatiran. Naminana sa kanila ng lahat ng mga alagad. Nakabuo sila ng mga ministeryong sufficient. Nawala ni isa man sa kanila ang nangailangan. Bakit? Ito yung mga disipulo na natutong magpakumbaba. Ito yung mga disipulo na inaral kung paano nila susundin si Kristo. Ito yung mga disipulo na hinayaan nila ang Panginoon na mag-guide ng kanilang buhay. Naging pundasyon sila. Hindi lamang ng iglesia sa Jerusalem, kung hindi ng lahat ng iglesia ng Panginoon sa buong sanlibutan. Hindi mo ba alam na kahit tayo, nakatayo tayo sa pundasyon ng mga apostol? Diba? Efeso 2:20. And are built upon the foundation of the apostles. Christ Himself, the chief cornerstone. Hindi ba? Kung kaya't ang aral sa kanila ay nakarating sa atin, hindi tayo nakakapagpatuloy sa paglilingkod ngayon dito kung walang tao na naglingkod din sa atin, na ginamit ng Diyos para tumibay tayo, at para mahubog tayo, at para mabuo tayo. Minsan, ilang beses din ako natisod dun sa nagtuturo sa akin. Alam nyo yan.
At minsan yung sinasabi niya, iba sa nakikita ko. Pero lagi kong tatanawin, ginamit sa akin ng Diyos ng taong to. Lagi kong tatanawin niya. At alam ko, kaya rin siya nakapaglingkod sa akin at ginamit siya ng Diyos. May ginamit din sa kanya. At may ginamit din doon. At ginamit din doon hanggang pabalik sa araw ng mga apostol. At sasabihin ng mga apostol, pinaglilingkuran namin kayo sapagkat pinugasan ni Kristo ang aming mga paa. Hindi pa. Hindi pa. Sa katapus-tapusan, gusto kong ipaalala sa inyo yung sinasabi sa 1 John 1:3. Ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo may pakikibahagi sa amin. At tunay na ang aming pakikibahagi ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Hayaan mong Panginoon, sa pakikisama mo sa Kanya, hubugin Kanya upang may mga tao na isasama mo sa pakikisama mo kay Kristo.